Ha? 50, no? Oo, nasa ganun. Okay? So, pag maalala nyo lagi, araw-araw sa panalangin, isalin nyo lagi siya sa panalangin. 1 Timothy chapter 1, verse 12. Alam niyo, yan talaga ang panahon no, hindi mo talaga masabi. Pabago-bago talaga ang panahon. 1 Timothy chapter 1, verse 12. Okay, sige, mga bata, tayo kayo, tayo. May umiga. Si Derek, marunong na magbasa yan si Derek eh. Sige na. Oo. 1 Timothy chapter, sinabi ko? Chapter 1, verse 12. Sige, sabay-sabay po nating basahin, no? Ready, go. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So, the title of God's message this afternoon is The Ministry. Amen? Putting me into the ministry. So, pag sinabing ministry, ibig sabihin, gawain ng Panginoon. Gawain na para sa Panginoon. Okay? Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan na muli po kaming nakabalik sa inyong pong bahay-sambahan upang muling magpuri sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kapatiran na nandito ngayon at sa mga kapatiran na hindi namin nakasama this Sunday or this afternoon. We're praying for them nawa na darating ang mga Sundays ay muli namin silang makasama. Maging ganun din po yung mga bisita na hindi nakapunta kanina. Purihin ka at ang Diyos, Banal Espiritu po naman mag-guide sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Muli, patawad po sa lahat namin pagkukulang at pagkakasala sa inyong pong harapan. At amin din pong inilalapit sa inyong trono ng biyaya si Tito Benny. Sa kanya pong karamdaman ay ang himala niyo po ang manguna sa kanya at inyo po nawa siyang pagalingin sa kanya pong karamdaman ayon po nawa sa inyong kalooban at biyaya sa kanya. Kayo rin po ang patuloy na mag-provide sa kanilang pangangailangan sa Pasqua Family, Panginoon. Kayo po ang mag-provide sa pangangailangan financial para sa maintenance at mga dapat bilhin, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maaari na pong maupo ang bawat isa. Okay, so, alam natin mga kapatid, at lagi naman nating naririnig na pag sinabing ministry, katulad ng sinabi ko kanina, ito ay gawain na ginagawa natin para sa Panginoon. Amen? So, ang ministry, ang other term niyan is, sabi nga nila, how can you spell ministry? Can you spell ministry? May isa nagsabi, you can spell ministry in 4 letters. Ano yun? W-O-R-K. Work. Amen? So, ministry is a work. And the work is a ministry. Amen? So, yung term na ministry or work, kadalasan lagi nating narinig yan sa gawain ng Panginoon. Amen? At ang gawain ng Panginoon, ang ministry, ang Diyos po mismo ang nagbigay niyan. Kaya nandito kayo ngayon, ang tawag dito is ministry. Yung ginagawa natin ngayon, lahat ng ginagawa nyo para sa gawain ng Diyos, that's ministry. Umaawit tayo kanina, may mga makalangit tayo na inaawit, that's ministry. Nag-aayos tayo ng upuan, nagwawalis, ministry. Naglilinis sa labas, ministry. Nagsusundo ng bisita, naghahatid, ministry. Nagpapakain sa King's Church, ministry. Nagtuturo sa King's Church, ministry yan. Nagtuturo dito sa harap, nagpapiano lahat. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon, that's ministry. Amen? So, ang encourage ko nga sa inyo, di ba? Isa sa mga encourage ko sa inyo is you can find a ministry. And praise God, bawat isa sa atin, may mga kanya-kanyang ministry. Amen? At kung may ministry ka na, you can find another ministry. Habang tumatagal ka sa gawain ng Diyos, alam niyo, tandaan niyo ang ministry ng Panginoon is palago po ito ng palago. Hindi ito liliit. Talagang lalago ng lalago. Kasi ang gawain ng Diyos is lalago po yan ng lalago. Amen? Amen. Parang dati, nung ako ay nag-umpisa, ako mag-isa, talagang sa akin lahat ng ministry. Nagpakanta, nagtugtog,
nag-ayos, naglinis. Pero habang tumatagal tayo dito, naka 3 years na tayo at running to 4 years, ang bawat isa ay natututo na sa ministry. Amen? Dati, pag ako nagsusundo, tuwing linggo, ngayon, may ibang na nagsusundo. Amen? Kasi, habang tumatagal ang gawain ng Diyos, ang Diyos mismo ang naglalagay ng mga tao na magiging katuwang sa gawain ng Diyos. Kasi lalago yan eh. Hindi pwedeng hindi lalago ang gawain ng Diyos. Lalago at lalago talaga. Ang salita ng Diyos ay buhay po yan. Katulad yan ng isang binhi na pag tinanim mo, hindi pwedeng hindi uusbong yan. Uusbong at uusbong talaga yan at lalaki yan hanggang sa magbubunga. Ganyan po ang gawain ng Panginoon. Amen? Amen. So tayo, we always expect na ang gawain ng Diyos, lalago ito. Sa 3 years natin, nag-expect tayo na dadami yung bilang natin. Amen. And praise God, dumadami naman. Amen? Amen? Hindi man consistent ang bilang natin, pero at least, nakikita natin yung improvement compare last year. Amen? Amen. Yung mahalaga talaga yung soul winning, pag-i-invite, okay? Kaya magkaroon tayo ng burden dyan. Yun, lalago at lalago tayo. Anong pinakasusi dyan? Soul winning talaga. Amen? Pag-i-invite ng mga tao. Eh, sa biyaya ng Diyos, lalago at lalago tayo. Kanina, ilan tayo kanina? Ha? O 31. Diba? Nagre-range na tayo ng 30. Nung nakarang sa 40. Diyan naglalaro yung ating bilang. And every day, every night, I always pray to God, the Lord, nawa patuloy po kaming lumago. Amen? Amen. Ilang tuloy lang. Yan ang pinakasusi dyan. Ang isang apoy. Diba, nakakita tayo ng mga sunog, di ba? Ang isang malaking apoy, nag-uumpisa yan sa kapirasong posporo. Amen? Ang isang libong hakbang, nag-umpisa yan sa isang hakbang. Amen? Kaya mga kapatid, ang gawain ng Diyos, ang ministry, lalago ito ng lalago. At napakasarap tignan, habang lumalago ang gawain ng Diyos, isa ka sa ginagamit ng Diyos. Amen? Kaya tignan nyo dito si Paul, tignan nyo sa verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. So, sino yung nagbigay at sino yung naglagay sa kanya sa ministry? Ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya mga kapatid, kung ano ang ministry mo dito sa church ngayon, tandaan mo, yan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi tayo nasa ministry dahil sa magaling tayo. Hindi tayo nasa ministry ng piano kasi magaling tayong magpiano. No. Kaya tingnan nyo nga si Paul, ano sinabi niya sa verse 12? And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me. Pag sinabing enabled, ano ba sa Tagalog nun? Meron na sinerge ko yan sa dictionary. Pag sinabing enabled, ibig sabihin to make someone able. Ibig sabihin, hindi mo kaya, pero binigyan ka ng Diyos ng talino at talent para makayanan mo. Amen? Amen. So, ibig sabihin, pagdating sa ministry, hindi man tayo lahat karapat-dapat. So, number one point, the ministry. So, number one is the testimony of Paul. Bago siya mapunta sa ministry, ano ba yung testimony ni Paul? Tingnan nyo sa verse 13. Tingnan nyo sa verse 13. Laking pasasalamat ni Paul. Bakit? Kasi napakatindi na kanyang pinagdaanan eh. Tingnan yung background niya sa verse 13. Who was before a blasphemer. Ano ba pag sinabing blasphemer? Ibig sabihin, nagsasalita ng hindi maganda laban sa mga Kristiyano, laban sa Diyos, laban sa church. Ang tawag dyan is blasphemer or blasphemy. Amen? Amen. Ano pa? And a persecutor. Pag sinabing persecutor, inuusig niya yung mga Kristiyano. Hinuhuli niya, kinukulong niya. Yan ay makikita niyo po yan sa Book of Acts. Tignan natin sa Acts. Okay, sa Acts chapter 8. Acts chapter 8, verse 1. Ang Book of Acts, dyan nyo po makikita mga kapatid ang history ng simbahan. Kung paano lumago, kung paano nagkaroon ng mga pagsubok. Okay? Matindi po ang pagsubok ng simbahan.
Nung nag-umpisa sila, sa verse 1, and Saul, o sino to si Saul? Si Paul din po yan. Ang ibig sabihin ng Saul is persecutor. Pero nung naging Paul na siya, ang ibig sabihin na is peacemaker na siya. Okay? Sabi sa verse 1, and Saul was consenting unto his death. And at that time, there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. Ano ginagawa? And there were all scattered abroad dahil sa persecution or pag-uusig na ginawa nila Paul sa mga simbahan sa Jerusalem. Ano ginawa? Nag-scattered abroad yung mga miyembro. Nagkalat ang mga miyembro. Siyempre, takot sila eh. Nagkalat sila. Pero alam nyo ang kagandahan doon, nung nagkalat sila, hindi sila huminto. Nung nagkalat sila, nagpunta kung saan-saang lugar para iwasan yung persecution, ang kagandahan doon, yung mga lugar na kanilang napuntahan, nagpatuloy pa rin sila sa pangangaral. Amen? At nung nagpatuloy sila, mas marami pang simbahan ang na-establish. Kaya alam nyo, yung persecution, yung mga problema, meron niyang mga purpose eh. Tignan nyo, kung hindi nagkaroon ng persecution, hindi mapupush yung mga miyembro dito na pumunta kung saan-saan. Pero sa isang banda, salamat pa rin sa mga pagsubok. Amen? Amen. Kaya dito, tignan nyo, persecution against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostles. Tapos, verse 2, and devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. Si Stephen, yung isa sa karakter dito, pinatay po ito. Okay, verse 3, and for Saul, he made havoc of the church. Pag sinabing havoc, mga kapatid, ibig sabihin niya, destruction. Talagang sinisira niya yung simbahan. And reminder mga kapatid, ang simbahan, hindi ito building ha. Hindi ito yung literal na sinira nila yung building. Ang ibig sabihin nito, yung mga tao. Diba? Kasi yung meaning ng church is called out assembly. Diba? Grupo ng mga tao na naligtas at nabautismuhan. Okay? As for Saul, he made havoc of the church. Ano ang ginawa? Entering into every house and hailing men and women, committed them to prison. Hindi no? Pumunta sila sa bahay-bahay. Once na may makita silang Kristiyano, naglilingkod sa Diyos, pupuntahan nila sa bahay, kakalad ka rin nila yan. Okay sana kung pupusasan, tapos maayos na isasama. Hindi. Ano ginawa? Kakalad ka rin. Talagang once na Kristiyano ka, nalangaral ka sa ganitong pangalan ng Panginoon, kukunin nila yan, kakalad ka rin nila yan, hanggang sa ikukulong. At ang worst dyan ay patayin. Bago patayin, ang tindi ng mga parusang ginagawa. Yung iba, pinapakain sa leon. Di ba? Yung iba, tinatali sa kabayo. Dito, tatali dito, may kabayo dyan. Tapos dito, may kabayo din dyan. Yung ganyan yan. Tapos papaluin yung dalawang kabayo. So pag pinalo yun, ano mangyari? Hati yung katawan. Diba? Meron din naman na itatapon sa tubig, sa dagat. Tapos nakatali sa bato. Kaya pagtapon, lunod ka talaga. Meron din naman priniprito sa sa malaking kawali na maraming mantika. Totoo yan, based sa history yan. Meron din naman ang pinako ng pabaliktad. Sino yun? Sino nga yun? Pinako ng si Pedro. Meron din naman pinako na pa-ex. Sino naman yun? Mga apostoles yun. Meron naman pinugutan ng ulo. Si John the Baptist, di ba? Pinugutan ng ulo. So, ang tindi ng kanilang kamatayan, no? Pero tignan nyo, magtaka ka. Pastor, bakit ganun? Bakit kung sino pa yung matatapat na naglingkod sa Diyos, bakit sino pa yung mga matitinding naranasan? Hindi ba dapat kung sino yung matapat, yun ang safe ang buhay nila? No.
Kaya mga kapatid, kung tayo ay nakakaranas ng mga matitinding pagsubok, huwag ka na magtaka. Bakit? Yung mga apostles na napakatapat na nila. Si Paul, nung naligtas siya, sobrang tapat niya sa paglilingkod. Pero, alam nyo ba meron siyang karamdaman? Diba sa Corinthians, tinawag niya yung na thorn in the flesh. Based sa mga Bible scholars, mata daw ang problema ni Paul. Pero sabi ni Paul, lagi siyang nagpe-pray 3 times a day sa Diyos. Napagalingin siya sa kanyang sakit. Pero anong sagot sa kanya ng Diyos? Hindi sinabi ng Diyos na, sige anak, pagalingin kita. Anong sagot ng Diyos? My grace is sufficient. O Paul, yung biyaya ko sa iyo ay sapat na. Isipin nyo yun? Hindi ba nagbigay ang Diyos ng assurance na pagagalingin kita? Pero ang purpose kasi ng Diyos doon, mga kapatid, ang kagandahan kasi sa ganun, mas nagiging close tayo sa Diyos. O tignan nyo si Paul, nung binigyan siya ng karamdaman ng Diyos, hindi nangako ang Diyos na pagalingin siya. Ang sabi lang ng Diyos, yung biyaya ko sa iyo, Paul, ay sumasagana. So, anong nangyari kay Paul? Naging prayerful siya 3 times a day. Kung wala siyang sakit, close kaya sila ng Panginoon? Parang hindi. Pero dahil sa sakit niya, close sila ng Diyos. 3 times a day siya nagpipray. So, that's the one of the good side of the problem. Amen? Tandaan nyo bawat problema, hindi yan lagi bad side. Lahat ng problema, meron mga good side yan. Meron tayong mga realization dyan. Amen? Amen. Yan mga kapatid, no? Ayan si Paul. Bago lang yan. Pero ang tindi pa, mga kapatid, ng kanyang, ng kanilang naranasan. Tingnan nyo sa verse, sa chapter 8 tayo, no? Acts chapter 8, verse 3, verse 4. Wherefore, they that were scattered abroad, ito yung sinabi ko kanina, no, yung mga nagkalat, kasi nga, pinersecute ni Saul, yung simbahan, ano nangyari? Went everywhere, preaching the word. Itong maganda, hindi sila humintong ng aral. Amen? Nagpatuloy sila. Kaya maraming simbahan ang na-establish. At nung si Paul ay tinawag na ng Panginoon, tingnan nyo sa verse 1, chapter 9, Acts chapter 9, verse 1. Ito na. Dito na yung turning point ng buhay ni Apostle Paul. Sa Acts chapter 9 verse 1, sabi dyan, and Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord. Okay, yung threatenings, ano ba yun? Binabantaan niya yung mga apostoles na huwag kayong mangaral sa ganitong pangalan kasi pag nangaral kayo, ano sabi? Papatayin kayo. Sinabi, slaughter. Alam niyo yung slaughter? Ano yung slaughter? Katayan. Di ba? Yung slaughterhouse. Ibig sabihin nun, katayan ng baboy, katayan ng bak. Ganun ang persecution nila. Alagang kakatayin ka. Grabe nun, napakasakit kaya nun. Di ba? Kaya tingnan nyo, no? Salamat sa Diyos kasi meron tayong mga ninuno na pinaglaban yung ating pananampalataya, no? At buti na lang may batas na ngayon na freedom of religion. Kahit anong simbahan mo, hindi ka pakikialaman. Dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa, may persecution pa rin. Di ba, may mga bansa na Muslim country. Kung ako Kristiyano at pupunta ako dun sa bansa na yon, kailangan magpa-Muslim muna ako. Kasi may higpit. Pero may bansa rin naman na kahit na Muslim country sila, medyo maluwag na. Nirerespeto nila. Pero may mga bansa talaga na sobrang higpit pagdating sa ganyan. Isang religion lang dapat meron sila. Mahigpit. Anong nangyari? Ikukulong ka. Ganun sa kanila. Pero salamat sa Diyos, dito sa bansang Pilipinas, kahit na mainit ang panahon, no? Mainit sa Pinas. Pero, malaya naman tayo naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Yun ang kagandahan dyan. Kaya tignan nyo, kinakaata yung mga Kristiyano. Verse 9, Abuan, went unto the high priest. Verse 2, tingnan nyo. And desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether there were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. So si Saul, mga kapatid,
humingi po siya ng warrant of arrest na sa kanyang paglalakbay papunta ng lugar ng Damascus, kung sino man yung makita nila sa daan, makita niya sa daan na mga lalaki or babae na naglilingkod sa Panginoon, ano gagawa? Ipapakita na yung warrant of arrest at matik huhuliin yun. So, ibig sabihin, nung time nila, kung ikaw ay Kristiyano, para ka palang kriminal. Na pag nakita ka nila naglilingkod sa Diyos, automatic sa mata nila kriminal ka. Okay? Kasi meron silang sariling batas eh. Okay, meron silang sariling batas na kapag hindi ka susunod, kahit na alam mong tama ka, nasa Biblia ka, ang tingin nila sa iyo is kriminal ka. Kaya huliin nila yun, ikukulong yun na nga, paparusahan. Ngayon, habang papunta silang Damascus, sila Saul, tingnan nyo sa verse 3. And as he journeyed, he came near Damascus, malapit na siya. And suddenly there shined round about him a light from heaven. Nung siya ay naglalakbay sila, merong liwanag. Nakita siya sa langit. Sabi sa verse 4, and he fell on the earth, at bumagsak siya. And heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Now, habang naglalakbay sila, merong malakas na liwanag. Nakita ni Saul yun, bumagsak siya. Anong pagbagsak siya, mga kapatid? Nakarinig siya ng boses. Ano sabi? Saul, Saul, why persecutest thou me? Bakit mo ako inuusig? Okay? So, sino ang kausap niya dito? Pagdating sa verse 5, he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, sino yung kausap niya? Yung Panginoon. Pero tignan nyo okay, tignan nyo, pag inanalyze nyo maigi, sino ba yung pinapersecute ni Saul? Sino? Di ba yung mga Kristiyano? Pero bakit sabi ng Panginoon, bakit mo ako inuusig? Bakit mo? So, ano ibig sabihin ng pastor? Kasi, pag inusig mo ang simbahan, inusig mo na rin ang Diyos. Bakit? Because the church is the body of Christ. Kaya mga kapatid, pag merong taong umaway sa atin dito sa church, ang totoo niyan, hindi naman talaga nila tayo yung inaway. Ang inaway nila ay ang Diyos. Amen? Kung meron mang taong magsasabi ng hindi magandang pananalita laban dito sa church, laban sa ating mga Kristiyano, tandaan nyo, hindi tayo yung kinakalaban niya, yung Diyos. Amen? Kaya kung meron mang magsabi ng hindi maganda laban sa church natin dito, hayaan natin sila. Huwag natin silang gantihan. Bakit? Ang Diyos ang bahalang guminti sa kanila. Amen? Ang kalaban nila ay ang Diyos. Kaya nung time na to, napabagsak si Saul, sabi niya, sino ka, Panginoon? Nagtanong siya ng sino ka, pero sinabi niya na Panginoon. Kilala niya na talaga. Tama? Pero mga kapatid, yung turning point ng buhay ni Saul, talagang pinabagsak muna siya ng Diyos. Tama? Bago siya sumunod sa Diyos. Kaya, pag binasa nyo pa yan, itong buong chapter 9, ito na yung pagbabago ni Paul, hanggang sa naging Paul na siya. Tapos, nung nakita siya ng mga Kristiyano, natakot pa ngayon mga Kristiyano, sabi, uy, di ba ito yung pumapatay? Ito yung mga nanguhuli. Pero ngayon, nangangaral na siya. Pero sabi ng ibang apostoles, huwag na kayong matakot sa kanya. May bagong buhay na siya. Kaya, yan yung time na nakasama na nila si Paul. Kaya sabi ni Paul, gaganti ako. Kung paano ako nag-persecute sa simbahan. Dati, ngayon naman, magpapakatapat ako sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya nagpakatapat siya, kaya nga yung title na binigay sa kanya is the faithful. Talagang matapat siya sa paglilingkod. Di ba sinabi niya, I have finished my course, I have kept the faith. Amen? Fight, the good fight of faith. Talagang, siya na nga yung number 1 na naninindigan pagdating sa pananampalataya. Amen? Ngayon, wala na si Paul, pero ang dami niyang sinulat na libro sa Biblia. O diba? Ngayon, tinignan nyo, yung number 1 point natin, diba, is the testimony of Paul. Narinig nyo na kanina yung testimony ni Paul,
napakalupit, pero tignan nyo naman, ginamit pa rin siya ng Diyos. Amen? God enabled him. Anong version? Balik tayo sa Timothy. 1 Timothy chapter 1 verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me. Di ba? Ngayon, kung meron bang sa inyong, meron ba kayong experience dati na mas malupit pa sa na-experience ni Paul dati? Si Paul, nung Saul pa siya, pumapatay siya. Meron ba sa inyo pumapatay? Di ba? Kumbaga, hindi natin kayang ikumpara yung background natin dati sa background ni Saul. Tama? Pero, tignan nyo yung antindi, no? Ginamit pa rin siya ng Diyos. Kung tutusin, kung sa human point of view yun, hindi na siya karapat-dapat eh. Tama? Siguro kung tayo yung Diyos, kung ako ang Diyos, sasabihin ko kay Saul, Saul, hindi ka na karapat-dapat, ang dami mo na Kristiyanong pinatay, dadalhin na kita sa impyerno. Kung ako ang Diyos. Pero napakabuti ng Diyos natin, no? Amen? Amen. Talagang binigyan pa niya ng tsansa si Paul na maggamit sa gawain ng Diyos. Now, the question is, ano yung background nyo dati? Minsan ba yung background nyo dati, yun yung nagpupush sa inyo na para manghina sa paglilingkod? Diba? Diba? Kaya nga may mga bubulong sa atin na palingkod-lingkod ka pa. Ganito rin naman yung buhay mo dati. Talagang ipapaalala sa inyo ng Diyos. Kaya nga sabi ni si Paul din na nagsabi, di ba? Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. So lahat ng mga nakalipas, sabi niya, kakalimutan ko na yun. Kasi masalimuot ang nakalipas ni Saul. Amen? Masalimuot ang nakalipas ni Paul. Kaya sabi niya, forgetting those things para mas lalo siyang magamit sa gawain ng Diyos. Ngayon, ano ba yung mga background natin? Kanya-kanya naman tayong background dati. No? Lahat tayo hindi naglilingkod dati sa Panginoon. As kanya-kanyang mga gawain tayo dati. Pero mga kapatid, hindi rason yung background natin para hindi tayo magamit sa gawain ng Diyos. Amen. Because Paul, in-enable siya ng Diyos. Pag sinabing enable, ano nga yun? To make someone able. To make possible. Amen? Amen. To make possible. Nakakita na ba kayo ng tao na masasabi nyo na parang imposible na itong magamit ng Diyos? Pero nagulat kayo, binago ng Diyos at ngayon nagagamit na. O tignan na lang natin yung sarili natin. Yung sarili natin. Ako, kung isipin ko, parang imposible na magamit ako ng Diyos eh. Di ba? Lalo na yung mga nakaraan natin, parang imposible. Pero God enabled us. Amen? Amen? Kaya kapatid, God enabled us to make possible. Imposible. Pero naging posible. Amen? Kaya tayo, imposible. Di ba? O si Manuel, ano ba ang background mo dati, Manuel? Di ba? Di ba ang background mo dati, matindi sa mobile games ka, di ba? O, sa mobile games. Uminom ka rin ba dati? Na tubig? Oo, uminom. Alak. Nigarilyo. Halos lahat din yata, naranasan. Pero God enabled you. Amen? Amen. Nagagamit. Tignan nyo naman. Di ba? Kaya mga kapatid, no? Lahat tayo kayang gamitin ng Diyos. Kaya nandito ka ngayon sa gawain ng Diyos. God enabled you. Amen? Amen. Salamat sa Diyos. Sino ba naman tayo para gamitin ng Diyos? Ano pa? To make possible, to make someone able. Ano pa? To cause to be active or available for use. Hindi ka nakarapat-dapat. Kumbaga parang isang cellphone na hindi na nagagamit kasi sira na, pero nung dinala sa technician, inayos ng technician, at ngayon nagagamit na. Amen? Parang sa atin. Sira na yung buhay natin dati, hindi na tayo karapat-dapat na magamit,
pero inayos tayo ng Diyos. Amen? Kaya ngayon, nandito tayo sa gawain ng Diyos. Kaya, tsansa mo na yan para makabawi sa Panginoon. Amen? Tama na yung nagpakasasa tayo sa sanlibutan. Ngayong nasa gawain na tayo ng Diyos, bawi naman tayo. Amen? Magpakatapat tayo sa paglilingkod. Okay? So that's number 1 point, the testimony of Paul. Nandaan nyo, God enabled him. And then pangalawa, the testimony of Paul. Pangalawa, the thanksgiving of Paul. Amen? Naging mapasalamatin siya. Ano verse ngayon? Verse 12 pa rin yun. Yan yung verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord. And I thank Christ Jesus our Lord. Kayo ba, nagpapasalamat ba kayo na kayo ay nasa ministry? Ha? Nagpapasalamat, Lord, salamat, nilagay mo ko sa simbahan na nagtuturo ng katotohanan. Lord, salamat, meron akong ministry. Amen? Lord, salamat, meron ako, nilagay niyo ko sa gawain. Kung wala ka sa gawain ng Diyos, asan ka kaya ngayon? Now, sipin nyo na lang, kung wala tayo sa gawain ng Diyos, asan kaya tayo ngayon? Ha? Ikaw, Ira, kung wala ka ngayon sa gawain ng Diyos, asan ka kaya ngayon? Ha? Nasa bahay. Di ba? Ikaw, Crisel, kung wala ka sa gawain ng Diyos, asan ka kaya ngayon? Sabi yun ng kapatid na. Bakit ikaw, Angelo, kung wala ka sa gawain ng Diyos, asan ka kaya ngayon? Nakwat siya. Diba? Kung wala tayo sa gawain ng Diyos, asan kaya? Ako, kung wala kaya ako sa gawain ng Diyos, baka ano na? Baka patay na ako. Baka isa na ako sa malakas uminom ng alak. Diba? Amen? Ikaw, Derek, kung wala ka sa gawain ng Diyos, asan ka kaya? Baka artista ka na, Derek, no? Diba, mga kapatid? Kung wala tayo sa gawain ng Diyos, imagine nyo na lang, oo nga, no, kung wala ko sa gawain ng Diyos, asan kaya ako ngayon? Maaring nasa iba't ibang lugar tayo, hindi tayo magkakakilala, siguro nakikita lang tayo, pero hindi man tayo magkakakilala. Ang galing nang nagagawa ng gawain ng Panginoon, no? Amen? Hindi tayo magkakakilala, pero ngayon, magkakakilala na tayo. Amen. Diba? Hindi man tayo magkaano-ano, pero bakit nandito tayo? Gawain ng Diyos. Amen? Thanksgiving of Paul, and I thank Christ Jesus, our Lord. Kaya pasalamat tayo. Pasalamat tayo na sa gawain tayo ng Panginoon. Amen? Tignan nyo, dahil sa gawain ng Diyos, nabago yung buhay natin. Tignan nyo naman yung mga suot natin, di ba? Tignan nyo naman yung mga kasuotan natin. Mga parang yayamanin. Di ba? Hindi halatang walang pera. Di ba? Bakit nasa gawain tayo ng Diyos? Amen? Amen. Tandaan nyo, walang taong mukhang pulubi pag nasa gawain ng Diyos. Pag nasa gawain ka ng Diyos, aayusin ng Diyos yung buhay mo. Tama? Yung pananamit. Derek, huwag mo kagatin yan, baka makuryente ka dyan. Tingin ka. Diba? Yung pananamit, pananalita, ang daming nabago sa atin dahil sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Ang daming nabago. Yung pananaw natin, dati, anong pangarap nyo dati? Dati, pag nangarap tayo, sa pamilya, sa sarili, di ba? Pero ngayon, pag nangarap ka, kasali na yung church. Amen? Amen. Kasali na yung bawat isa. Ang dami. Yung pananalita natin na bago, yung mga gawain natin na bago. Dati, pag Sunday, hindi naman tayo palasimba. Or kung palasimba tayo, sa maling simbahan. Pero ngayon, di ba? Dati, wala mang, yung simba natin dati, wala mang hapon. Minsan nga, makapasok lang tayo sa simbahan. Oh Lord, okay na, nakapasok lang ako sa simbahan, di ba? Ganun ang mindset ng mga tao eh. Makapasok lang sa simbahan, akala nila nagsimba na talaga sila.
Pero hindi ganun mga kapatid. Ang totoong simba ay yung may ginagawa tayo para sa Panginoon. Amen? Amen. Ha? Ganun ang mindset ng sanlibutan. Kala nila umaga, anong oras ba ng simba diyan sa sentro? Alas 8, pasok sila. Anong oras ng uwi? 6 start? Anong oras uwi? Alas 8, pag uwi nila, akala nila yun na yun. Akala nila yun na yung totoong paglilingkod. Hindi. Akala nila okay na ang lahat, nakapagsimba na. Hindi mga kapatid. Amen? Amen. Pero ngayong ligtas na tayo, nasa gawain na tayo ng Diyos Aba, hindi lang umaga, meron ding hapon. Amen? Amen. Kaya nga, itong afternoon service natin, marami ang hindi sanay. At marami ang nagtataka. Karamihang simbahan, wala mang umaga, wala mang hapon. Pero tayo, ewan ko kung ilan yung simbahan dito na may hapon. Isa or dalawa? Kung dalawa yun, isa na tayo doon. Tama? Hindi alam ng karamihan yan. Isipin pa nila, pag-isipan pa tayo na hindi maganda. Grabe naman yung simbahan nyo. Meron ng umaga, meron pang hapon. Baka nalagpas na kayo sa langit niyan. Yun ang kaisipan ng iba eh. Pero hayaan natin sila. Amen? Amen. Kasi yung ginagawa nila, hindi naman totoong paglilingkod yun. Grabe naman yan. Meron pang umaga, meron pang hapon. Tapos meron pa namang midweek service. Tapos meron pa namang prayer meeting. Grabe naman yan. Tapos meron pang practice ng Sabado. Tapos may visitation pa. Ang dami naman yan, pastor. Yan ang ministry. Amen? Amen. Yan ang ministry. Dati hindi natin alam yan. Pero ngayon, di ba? Halos buong buhay natin, nasa ministry na tayo. Amen? Lalayo pa ba tayo? Ang sarap kaya na nasa ministry. Amen? Kaya si Paul, nagpasalamat siya sa Panginoon. Kasi kung wala siya sa ministry, malamang yung hindi magandang nagagawa niya na magpapatuloy niya yan. Tama? Kung wala tayo sa ministry, yung mga bagay na hindi maganda na nagagawa natin, na pagpapatuloy natin yun. Ano pa sinabi? Balik tayo 1 Timothy chapter 1 verse 12. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful. Wow, galing no? God counted him as a faithful. Amen? Amen. Are we faithful? Amen. Magpakatapat tayo sa Panginoon, ha? Ano? God counted me faithful, putting me into the ministry. Amen? Amen. Kaya yun lang, 2 puntos lang. Yung testimony niya. Okay? Kung ikukumpara natin yung testimony natin sa testimony ni Paul, malayo talaga. Pero ang pagkakapareho natin sa kanya, parehas tayo na ginagamit ng Diyos sa kanyang gawain. Amen? At pangalawa, yung pasasalamat ni Paul na nilagay siya sa gawain ng Diyos. Tignan nyo ma-realize lang natin, sa dami-dami ng tao sa mundong ito, isa ka sa ginagamit ng Diyos sa kanyang gawain. Hindi ka ba masaya doon? Ilang tao ang nasa mundong ito? Sabi nila, 7 billion. Hindi ako nagkakamali 7 or 8 billion. 8 billion ang population. Yata sa mundo. Dito sa Pilipinas, ilan ang population? 105 million. Ang dami na. Isipin nyo sa 105 million dito sa Pilipinas na tao, isa ka sa ginamit ng Diyos. Amen? Amen. Hindi ka ba masaya dyan? Kaya pag uwi nyo ng bahay, paghiga nyo, pasalamatan natin ang Diyos. Amen? Walang dapat ikalungkot. Kung may mga pagsubok, natural yan. Nandiyan talaga ang mga problema. Hindi na mawawala yan. Gusto nyo ba na mawala na yung problema nyo? Sino gusto mawala ng problema? Sa langit na yun. Kung gusto nyo mawala na ang problema nyo, sa ano na yun? Awin ng Panginoon, sige, uwi ka na. Gusto mo na palang walang problema Sabi ng Biblia sa Job, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. May problema talaga. Simula nung pinanganak ka, may problema na talaga. Yung baby,
Kala nyo ba walang problema yan? Si Demdem, si Matmat, kala nyo ba walang mga problema yan? Pag nagutom yan, problema nila. Dede, gatas. Di ba? Lahat may problema mga kapatid. Pero, hindi ibig sabihin na magpapakalungkot tayo dahil sa mga problema. Amen? Amen. Napakaraming rason para maging masaya tayo. Isipin mo lang na ligtas ka, nasa gawain ka ng Diyos, may ministry ka, yung mga bagay na yan, oh. Yan yung mga magpapasaya sa atin. Ha? Huwag tayong magpakalugmok sa mga problema. Huwag mong ikulong yung sarili mo sa isang problema lang. Ha? Kasi pag kinulong mo yung sarili mo sa isang problema, wala, puro lungkot lang. Gawin mo, sirain mo yung box na yan na parang nakakulong ka. Sabihin mo, meron akong Diyos. Amen? Malaya ako na naglilingkod sa Panginoon. Huwag nating ikulong yung sarili natin sa problema. Maglingkod tayo ng matapat. Isipin mo lang na nagagamit ka sa gawain ng Diyos, malaking kasiyahan na po yun. Amen? Tayong lahat manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa mensahe sa hapong ito. Salamat sa paalala at rebuke sa amin, encouragement. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayong lahat ay tumayo habang lahat nakapikit at nakayuko. Gusto ko mag-pray ang bawat sa okay na yung life.